The country's outstanding debt inched up to a fresh high of 16.75 trillion. And hindi pa tapos yung taon, we're still on the month of June. Wala pa nga tayo sa kalahati ng taon. And gumagawa na ng record-breaking in debt ang Pilipinas. That is the subject for today's TRFM Stock Market Update. Mamaya pag-usapan natin. Pero maganda yung opening ng ating stock market by for the month of June. Green tayo as of today in hopes for lower inflation. We'll see kung magtuloy-tuloy yan through the end of month. Kasi may mapaparating mga potential global disruption and global bad sentiment sa overall stock market. One of them is the US debt market crisis. Sabi daw ng JP Morgan, pero actually matagal nang sinasabi yung debt crisis ng US. Dekada na ata pero di naman nangyayari. Pero baka this time it's different kasi parang mas fragile yung US economy sa ngayon. And we have bromance fallout, no? Yung bromance fallout ni Donald Trump tsaka si Elon Musk, dalawang kasi yan dalawang gustong maging alpha male ang problema. Yung mga ganyang dalawang gustong magbida-bida lagi, no? Eventually nag-aaway. So eto na nga, no? Mag-start ng mag-aaway yung dalawa. Itong dalawang to, Elon Musk tsaka Donald Trump, dalawang maingay yan sa social media And pag nagingay yan sa social media, in a way, napag-create sila ng sentiment sa stock market, good or bad. The potential bad sentiment in the coming weeks kasi okay, may tariff deadline na daw. Malapit na US 6 countries best offer by Wednesday. So, anong mangyayari kapag di nakapag submit ng best offer yung mga bansa, di ba? Anong gagawin ni Donald Trump? Kasi nga, ginagamit ngayon ni Donald Trump yung kanyang tariff, no? To have some control. At least sa kanyang mga maliliit na trading partner. Pero yung mga malalaking trading partner, patigasan ng ulo. Kunyari, like China, I don't think China will ever submit to the US demand. EU, I don't think so, di ba? I think madami ding na bad trip kay Donald Trump dyan sa EU. Even Canada, no? Canada, na bad trip na rin sila kay Donald Trump. So, ang pinaka-potential lang para sa na may maklose siya na deal na malaki niyang trading partner for me is Mexico. Okay? The rest, I think, patigasan na ulo. And another potential trade disruption in the coming weeks, in the coming months. Ito kinagalit din doon ng China kasi Trump signs order hiking steel aluminum tariff to 50%. Because of this, parang sinabi ng China gagawa sila ng retaliation. Kasi di ba ang China, masyado silang aggressive ngayon mag-build ng kanilang mga infrastructure. Pati yung yung kanilang mga residential properties. So, syempre maging sobrang affected sila nito. Okay. And the Philippine tourist arrival deep to 2.1 million. Malaking crisis dito sa Pilipinas. Mamaya pag-usapan natin. And Maynilad secure SEC approval for IPO this July 2025. So, hindi pa ata sila nagsasubmit or wala pang nakitang mga additional details na sinubmit sa PSE Edge. So, we'll see. Maganda ba tong IPO na to? And speaking of Philippine government priorities, usap-usapan to ngayon sa social media. Ginawa na siya ng madaming meme or memes. Babaeng lumabas mula sa imbornal at tanggap ng 80,000 cash
assistance mula sa DSWD. So, this is where your taxes go. Ito yung priority ng DSWD na bigyan ng cash assistance. Para sa akin, hindi siya okay, no? And lastly, di ba? HIV cases in the Philippines. Grabe. 500% rise, no? 15 to 20, mga millennial to, di ba? Ay, hindi, millennial. Ano mga Gen Z? Sinasabi ko yung Gen Z na to. Dami dyan mga bugok kasi pag Gen Z sa Pilipinas, ito na yung mga ano eh. Ito na yung mga lumalaki with social media, with show business industry, ganun. Ito na yung mga lumalaki with woke society. Ayun yung napapansin ko sa ano ngayon eh. Sa mga Pilipino, unti-unti nagiging woke society ang Pilipinas. Nagiging woke ang mga Pilipino, puro kabaklaan. Na delikado to, may impact to sa Philippine economy long term. Mamaya pag-usapan natin. So first, umangat recently yung ating stock market in hopes for slower inflation. Na para sa akin, I think magre-report ulit ng slower inflation ang Pilipinas. Kasi last year nanggaling tayo sa yung matataas na base. So I think it's natural na mabit natin or mapababa natin yung mga base na yon last year. So pag bumaba yung inflation, therefore yung rate cut cycle ng BSP maaaring magpatuloy, which is good for a lot of businesses or companies, especially yung gumagamit ng utang to fund their growth, no? So here's the year-to-date performances of different indices, and still the worst performer is the Philippine stock market, still on the red. Pero si FMETF, flattish na siya, no? Malapit na siyang mag-green. Siguro kung mag-green tayo mamaya, green na rin siya, okay? So the US market, nakabawi na sila, no? Nag-down to, remember, negative 20% from the top. Ang bilis nilang bumawi, no? Pero you can see here that investors are still rotating sa international and emerging market, no? International 14.2, grabe, no? Sobrang lakas. Emerging market almost 10%. Southeast Asia is also on the green, 4.08%. The world index in the green, 6%. Kasi US plus international and emerging. So kung lahat ng to green, malamang mag-green din to. And I have my personal dividend retirement portfolio also in the green year to date, still outperforming PSEI. And still gumagabang pa rin siya ng paunti-unti, no? And may mga matatanggap pa akong dividends throughout the year. And I think yung overall portfolio ko is still undervalued. So, optimistic pa ako for additional upsides in the future. And if you want more of my exclusive contents, including my monthly portfolio discussion, check the pinned comment. So, here's PSEI and we'll see kung makabawi siya for June. Kasi June, that is the last month for second quarter. And after ng June is another earnings season. So kung maganda yung rally niya today, and then maganda yung mga ire-report ng ng mga companies sa kanilang second quarter earnings season, baka magawa ng rally ang ating Philippine stock market. And then the US, recently nag-green sila, no? Medyo parang sisilip na naman sila sa kanilang all-time high. The Greed and Fear Index sa US is, mukhang Nung nakaraan, nandito yan sa gitna ng greed. So ngayon, mukhang papunta na siya sa fearful ulit. Pero sa ngayon, greedy pa rin ang US market. Ayun, so
Sisilip na naman siya sa kanilang previous high. However, may mga paparating na hindi magagandang news in my personal opinion. So first is bad news muna sa ating Philippine economy is that nag-all time high yung ating utang. And ito yung malupit dyan, no? So yung utang natin ngayon is already 96.5% of that 2025 debt expectation. Grabe, may mahigit 6 na months pa yung 2025. So possible pa tayong sumobra sa ating debt expectation. And ang malupit niyan is yung ating GDP is slowing down. Kapag nag-continue yun, nagpatuloy, baka mapunta tayo into a worst case scenario. Gumawa ko ng estimate ko na worst case scenario is by end of 2025, maaring pupunta tayo into 70% debt to GDP ratio. Sa akin, nasa na tayo 62%. Kasi pag masyadong lumaki yung ating debt to GDP ratio, parang leverage yan ng isang bansa. Remember, Pilipinas is a third world country. Maring mahirapan tayong mapag-raise ng capital sa debt market pag masyadong tumaas yung ating leverage. Ibig sabihin yung gobyerno to fund their spending, kailangan nilang mag-raise ng additional capital. And the obvious one na pwede nilang paghugutan is tax revenue, di ba? Tax collection. And kapag hindi sapat yung nakokollect nilang revenue, di ba? Maaari silang gumawa ng mga additional bills, additional law na magko-collect ng additional taxes. Ganon yun, okay? Kaya we're hoping now na makakontrol ng ating current administration yung ating yung paglobo ng utang, or kahit umuutang sila basta mag-reflect yon into a much higher GDP growth, no? Dapat mag-materialize yung utang kasi kung hindi, yari, okay? And kapag lumobo yung ating debt to GDP, syempre mas mahirapan tayong mapag-lure ng foreign investor, di ba? So ayun lang. So for me, it's very concerning itong ngayon, no? Itong current trajectory ng debt ng Pilipinas. And it is something that you have to follow closely throughout the year. So Elon Musk, nag-leave na siya sa administration ni Donald Trump. And after niya mag-leave, una niyang ginawa is criticize niya yung tax bill, okay? Na yung tax bill, para ulit yun inflationary in nature ulit yung gagawin na tax bill ng US. Kaya siguro masyadong aggressive ngayon yung Trump administration sa kanilang tariff, no? Kasi maaaring doon sila, or naniniwala sila na doon sila makabawi siguro. However, kapag nag-fail yung kanilang tariff war, and yung mga bill na pinapasa nila hindi nag-materialize into something na inakala nila, maaaring mag-compound yung utang ng mga to. And with a very weak debt market ngayon ng US, di ba? Kasi dati, kahit utang sila ng utang, print sila ng print ng pera, may naniniwala sa kanilang debt market May bumibili sa kanilang mga ini-issue na bonds. However, ngayon, wala wala lang gustong bumili. So, I think the US market is still in a very deep trouble. And I'm not optimistic with the US market. So, potential bad sentiment in the coming weeks. Ito, deadline, no? So, tatarantahin na yan yung kanyang mga, ibang countries. Bigyan nyo na yung best over nyo or else. Diba? Siyempre may gagawin na naman yan. Ano yung gagawin niya? We'll have to find that out. Pero for sure, mag-introduce na naman yun ng bad sentiment. And therefore, maging volatile na naman yung mga stock market. So, brace for impact in the coming weeks. For sure yan. May iti-tweet na naman yan na something bad
Di maganda sa pandinig ng maraming investor that will shake up the overall global markets. So according to JP Morgan, debt crisis is looming. Kasi nga ang kaibahan ngayon is mahina yung kanilang bond market, di ba? Nawawalan ng confidence yung mga investor sa US economy. Dati kasi kahit print ng pera yung US, confident sila na may bibili at bibili sa kanilang bonds kasi naniniwala yung mga investor dati na na maganda yung future pa rin ng US. Ngayon, kung walang bibili na yung kanilang bonds, no? Tapos meron silang debt crisis, yari sila. Okay, diyan na magkakaskade yung problema sa utang ng US. And hindi rin naman sila pwedeng magprint ulit ng pera kasi pipitik na naman yung kanilang inflation. And kapag pumitik ulit yung kanilang inflation, I don't think kakayanin pa nila yon. Together with the ongoing trade war na nila-launch ni Donald Trump. So mas may balang China na ipitin ang US and maybe other countries like EU and Canada. Mas magkaroon sila ng madaming bala against the US and mas mayari or mas maiipit ang US to the point na mabankrupt yung US. Yan na yung next na iba-bankrupt ni Donald Trump. Madami nang na-bankrupt na business si Donald Trump. You don't know yet nung ba siya, no? Nung nasa private sector pa siya. This time ba yung whole US government yung iba-bankrupt niya? We don't know that. Possible yon. Kasi puro crypto din yung ginagawa niyan di ba? Ba i-rug pull niya ng yung whole of US economy. Another potential bad sentiment in the coming weeks. Eto, may impact yung mga ganitong klase ng hiking ng tariff. Lahat ng to behind the scene, may impact yan sa mga businesses. Okay? Maraming businesses yung nababankrupt sa mga ganyan. Natitigil yung kanilang mga expansion plan. Therefore, yung kanilang pag-hire ng worker, natitigil. Worst case scenario, baka nga mag-lay off yan ng worker. Lahat ng yon, I believe, magmamaterialize sa second half. Kapag mag-start ng pumitik yung unemployment rate, dun na, di ba? So, sa ngayon, nakita nyo, puro headline pa lang yan, pero behind the scene, gumagawa na yan ng adjustment yung mga madaming businesses. Mga cost-cutting adjustment, blah, 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 na eventually magmamaterialize, okay? Na once nag-materialize, another disruption, another bad sentiment sa global market. Kasi dyan mag-start yan Madaming tao yung walang trabaho pag nag-materialize yung mga ganong klase ng headline. Pag nabasa yun ng mga tao, mag-start na silang magtipid. Once na nagtipid yung tao, matitigil yung economic growth. Pag nag-slow down yung economic growth, lahat ng expansion plan ng mga businesses titigil. Mag-stop silang mag-hire. Hanggang sa mag-cascade yung problema na yon hanggang sa mag-fall siya into recession. Okay? Kaya nga sinasabi, there's a big chance na magkaroon ng recession ngayon sa US. Because of this Trump tariff. Meanwhile, in the Philippines, yung ating tourist arrival is very weak. Ito siya, as you can see, hindi pa na tayo nakaka-recover sa pre-COVID. Meanwhile, yung ibang mas progressive na bansa, tulad ng Thailand, Malaysia, Singapore, I believe sumilip na sila or yung iba nga siguro nag-all-time high na ulit, di ba? So, malaking kawalan to kasi supposed to be yung mga tourist, pag pupunta sila sa Pilipinas, dito sila gagastos, di ba? And kapag gumagastos sila dito, it will drive economic growth. Kasi magko-consume sila ng products and services sa Pilipinas. Kung every time na nawawalan ka ng tourist, nawawalan ka rin ng future economic growth. So, Maynilad, nagre-ready na daw siyang mag-IPO by July. So, I think magiging blockbuster na IPO. Kasi siya utility stock. It's a defensive stock. And if you look at maganda siyang tignan sa DMC kasi makita mo doon yung subsidiary nila pag nire-report nila si Maynilad. Malakas yung growth niya on recent years. Therefore, pwedeng i-market yun ng Maynilad, So, ako personally, bibilin ko ba siya? Hindi na, May DMC na nga ako.
I think itong IPO na to will be good for good for DMC din. Kasi makakatulong itong mareraise na capital ng Maynilad from IPO to fund their aggressive expansion, capex, and maybe to trim down some of their previous debt. All of those things good yun for DMC kasi nga sa mga segment niya to or subsidiaries. And lumabas ka lang sa Imbornal, meron ka ng 80,000 cash assistance. Grabe, mas malala pa to sa ayuda. Kaya makikita mo ngayon sa social media, may mga nagte-trending, may mga Pilipino na ngayon, umali-aligid sa mga Imbornal in hopes na mabibiyayaan ng 80,000 instant cash. Grabe, no? Sa halip na sana, bigyan sila ng yung trabaho, di ba? Balat sila ng buto para ma-earn nila yung yung binibigay sa nila na mga gantong ayuda, mga instant cash. Kasi pag trabaho, may may economic benefit yun Kasi gumagawa ka ng productive work Pero kung instant 80,000 cash ka agad, diba? Malay mo kung saan niya gagastusin yan. So may nabasa ko yun? Sari-sari store. Sari-sari store na yan. Kung malugi lang, di ba? Hindi naman ganun kadali na lahat na lang bigyan mo ng sari-sari store. Kung ganun kadali mag-sari-sari store, di sana lahat ng sari-sari store na, di ba? And with the expansion of a lot of these retailers ngayon, Save More, Pure Gold, Dali, yung mga O-Save, ganon. Eventually, yung mga yan, kapag continuous yung expansion nila, eventually, papatayin nila yung mga ganyang maliliit na businesses tulad ng sari-sari store. And lastly, HIV cases, 500% increase. 15 to 25, mga Gen Z, mga bugok talaga. Puro kabak lang kasi yung ginagawa ng mga yan Halip na nag-aaral, Garal ng financial literacy, garal sa nilang future, puro puro social media, consume ng mga vlogger, ganon. And dahil sobrang dami na ng mga woke channel ngayon, mga woke na mga videos, nangyayari is that puro kabaklan yung ginagawa ng mga yan instead of nag-aaral. Kaya ayan, okay, so I think nagiging nagiging health crisis, di ba? So, I think kailangan i-regulate yung mga vlogger na yan, mga influencer. Lahat ng anong klase ng agenda yung pinupush, dapat binablock yung mga ganyan no? So, hindi to okay kasi mga 15 to 25, mga yan mga pang-fuel mo ng future economic growth kasi eventually sila yung gagawa ng or magtatrabaho, di ba? Sila yung next in line na workforce ng Pilipinas. Problema kung lahat sila or madami sa kanila may mga HIV cases, wala na. Yung future ng Pilipinas, iyak.